natin ang pagdating ng ating minamahal at Kaparating sa atin ng ating pangalawang Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, ang kanyang pagpapasalamat sa ating paggawad natin ng parangal para sa kanya. awas na pamumunuan ng kadalang-dalang Antonio Mercado, punong tagapagpaganap lupon sa pagpapaunlad ng mga pambansang liwasan. Ma'am. Ikaw pasisihim sa nakapulong sa simula. Sa langit mong lugaw, ay nilagang pula at hawik sa paglayang minamahal. Ang bigat ng patay ng mamay madili, lumalang araw ng malagit ang pamigigaya ng patay pagkapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Na nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinan at kalayaan mayanang. Isa ng pambansang tradisyon sa ganitong pagdiriwang ng anibersaryo ng ating kalayaan ang pag-aalay ng bulaklak sa ating magiging Tanghol!
Ang ating kagalang-galang na pangalawang Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa parangal. General Manager ng Philippine Tourism Authority, si GM Lito Banayo, Tony Mercado, mga opisyales ng ating pamahalaan, nasyonal at lungsod ng Maynila. Isa pong malaking karangalan na tayo sa duyan ng kabayanihan ng ating lahi at ng ating mga ninuno. Kaya sa umagang ito, isang malaking kapalaran, kagandahan, ekonomiya, negosyo, ang Pilipino ay tiningalana ng buong mundo. Sa umagang ito, ika-101 anibersaryo ng ating kasarinlan, naniniwala po tayo na tayo'y makababalik sa ating kinaroroonan sa liderato. Jejo Marbinay, taga-pangulo ng pangasiwaan ng Metro Maynila. Mga kababayan, ang ating panuhing pandangal, pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Gloria Macapagal Arroyo. Sa akin, at binabati ko rin mo kayo, pati na rin inyong may bahay, si Mayor Binay na Makati City. At siyempre ang ating host dito sa ating seremonya ngayon, si Mayor Atienza, binabati ko siya at sa kanyang napakagandang talumpati sa pagtatanggap sa ating lahat dito po sa Luneta. Binabati ko rin po Republic of the Philippines, si General Manager Banayo, si Executive Director Mercado at ibang officials ng Philippine Tourism Authority, lahat at maligayang araw ng ating kasarinlan. Ipinaabot ko pong maalip ang pagbati sa buong sabayan ng Pilipino sa masayang araw na ito, ang pagunita ng ating ika-101 taon ng ating pambansang kalayaan at unang pagdiriwang sa ilalim ng bagong kung saan inyong lingkod ay mapalang na halal na Vice Presidente. Ang Hunyo 12 ay ang dating kalayaan bilang bansa. Ito rin ay simula ng panahong yon ng pagsibol ng Pilipinas bilang kauna-unang republika sa buong Asya. Ang pagunita ng pambansang kalayaan ay isang makasaysayang okasyon na malapit sa aking puso. Dahil ng aking yumawang ama, si Presidente Diosdado Macapagal, ang nagtakda ng araw ng Hunyo 12
bilang araw ng kalayaan. Bago ang deklarasyon nito, ang ating kalayaan ay ginugunita ay nagkakaroon ng pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan na tatabunan parate sa pagdiriwang ng Amerika ng kanilang araw at kalayaan. At sa halip na nag-iitsura ang araw ng ating kalayaan, naging double selebrasyon, kalayaan ng Amerika at ating pag-iilalim sa Amerika. Kaya ang naaalala natin sa nanggagalingan ng kalayaan ay yung mga diplomatic at independence mission sa Amerika. Ngunit, yung Hunyo 12 ay ginawa ng aking ama upang iwasto ang isang pagkakamali sa pagtatala ng kasaysayan. Sa pagdiriwang natin, pagkabayanihan ng ating mga ninuno, ating mga martir, ating mga bayani, ay patunay na kahusayan na ipinamamana buo ng kalayaan at demokrasya ng ating mga ninuno. Sa kabila ng matitinding pagsubok sa kahirapan tulad ng krisis sa pananalapi na sumalanta sa buong Asya mula noong pang Hulyo 1997, ang ating bansa ay nananatiling matatag at maliwalas ang kinabukasan. Sa harap ng mga bagong ninuno, sa harap ng mga hamon ng globalisasyon, revolusyon sa teknolohiya at informasyon, at patuloy na pag-iran ng kahirapan, kailangan natin higpitan ang ating paniniwala at pagsulong sa kalayaan at demokrasya. Habang patuloy ang ating pagsisikap at pagpapasigla ng ating ekonomiya, habang tayo ay sinisikap natin labanan ng kahirapan at makaamon ang Pilipino mula sa kahirapan, huwag nating luwagan ang pagkapit sa mga batayang prinsipyo ng kalayaan at demokrasya. 101 taon ng kalayaan ng Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pakikiisa at pakikilahok sa paghahanda ng ating pagdiriwang at sa ating pagdiriwang ngayon, lalong-lalo na sa ating mahal na alkalde, Dito Atienza, at sa 1999 National Committee on the Celebration of Independence Day, National Historical Institute, National Parks Development Committee, the Metro Manila Development Authority, all female honor guards of the Armed Forces of the Philippines, Pandai, ang rusa sa pwede na ko kayo buwa doon ngayon. may we request a number for the morale? Wala ka talaga kayo, Vice President. Mahal na pangalawang Pangulo, hanggang na po ang tanong pagdangal upang libutin. Tanghal!
The second factor to be considered ay ang wind condition. This is an astringent factor that must be carefully considered by each and every member of the team. The prevailing wind condition must be closely monitored since wind direction and speed vary at different altitudes. Of course, sa skydiving ho, ang kaligtasan ng bawat isang kasapi ay palagian mong binibigyang diin. Mula sa elite unit ng 505th Search and Rescue Group na nasa ilalim mo pa ng Commanding General ng Philippine Air Force. Ako na ang mga kasapi ng elite unit pa rin ng Special Forces Regiment Airborne. Halo! Halo! Philippine Air Force Skydivers 505 Search and Rescue Group. First Lieutenant Alan Berdin, Master Tom Mariano, Staff Sergeant Jaime Lopez, Airman Second Class Lord Mayuga, at Airman Second Class Raymond Perada. Samantalang ang Philippine Army Skydiving Team na mga kasama ng Philippine Army Parachute Team ay kinabibilangan ni na Lieutenant Colonel May isang magling pa rin kasi yung podcast nila na yung kabig dikit. Masyadong dikit. ay sakay ng silang lakas ng international competitions, hindi lamang po dito sa gawin ng Asia, kundi maging sa iba pang kontinente ng ating mundo. Wala pa mga kami dito sa bulsa namin. Sana naputin-bitin mo.
Pababa na po ang pangatlong grupo ng ating mga skydivers. Pasalubungan po natin ang palakpakan ang Philippine Marines Drums and Bugles.
ang simula ng kailangan ng lahat sa pagtubig Maaari na po tayo na po.
such as opinion, I appreciate every Filipino doing more. Independence Day, our Republic. The independence that our heroes. So that each graduate shall possess the character, the broad and basic military skills essential to the learners acknowledge that honor extend the responsibilities that comes with it as they exit the institution.
Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity.
J.J. Poblacion, Makati City. Galaw na. Uy! Kanin nga. Tuko na ako. Ng ating mahal na Pangulo.
kanyang kabakinaan, Jose Ernesto Estrada, ang kanyang kausapong pasasalamat sa malugod na pagtanggap at sa parangal na iniyakan sa kanya ngayong araw. Mga kababayan, ang panguna ni Bini Luis Vilo. Walang papel ang boss. On hardness of heart and ambition of the cry. Make this day clear to its aims that we may finally embrace true freedom. And us, Lord, that righteousness exalts the nation and sin in whatever form it comes is a reproach to any people. At this point of our national history, we pray for your blessings upon our country and people. See them glimpses of hope for the future. Strengthen them in the face of temptations comes besetting us. Help them learn the virtues of honesty and selflessness, and let them serve with genuine integrity, unmindful of the sacrifices accompanying the only breath of the Lord. You alone you also, and you alone you ask, and for we have to do. And you are simply and the way it goes from home, your heart too, Lord, not only to of what it means to be a Filipino, to be truly free, that in the years to come, in the next centennial to come, God willing, we will submit never again to the yoke of imperialism and slavery. We believe, O Father, that you will bless us all, the entirety of the Philippine nation. Bless us with peace and prosperity. We believe that anibersaryo ng pagpapahayag ng ating kalayaan. Ipakikilala po na ang ating palauling paglahat. Ladies and gentlemen, I have the great honor and privilege of presenting His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Joseph Ejercito Estrada. Commission of Portugal and Arts, the 1999 Independence Day National Committee Chairman, Dr. Andres Tijara, ating pagkalaan ng mga Pangulo, Gloria Macapagal, Education Staff, General Joselino Serrano, and Commanders of the Council Services, honorable members of the Senate and the House of Senate, MLTA Chairman de Martina, Mayor Chico Molina, Mayor Nito Acosta, other co-workers and government, and people of Haiti, Master President, the First Lady of the Gloria Estrada, gusto ng ating kasaysayan sa Kamkat ngayon ang isang taong anibersaryo
Pinagdiwan natin ang sentenaryo ng ating pagkabansa. Paglayaan tungo sa kaginawahan. Mula sa sinauna natin, palayaan pagpulit sa noon, sinipat natin makakaroon ngayon mula sa kahirapan ngayon. Para sa ating mga ninuno, ang ginawang ipapat, ang ginawang ipapat na anong bayan Pilipino, ang pagkakaroon ng bibigat bilang isang malayang lalaki. Ito ay nagsimula sa pagbayan ng Pilipino mula sa baliwan noon ay nagari sa ating bansa. Ang negosyo sa lahat ng sasalahan ng mga kalaan. Ang atong bigyan ng lubos ng ginawa ng ating bayan at makilala ang Pilipino bilang sa lahat ng kanya may dignidad at may kakayahan. 1% to 1.5%. The IMF predicts real GDP growth of about 2% this year and about 3% in the year 2000. At sisimula na rin ang tagumpayan natin yung security program. Ang aking natin kawan ang kung siya ito at pagkulo may legal completion without economic and political reform. Our anti-poverty agenda, which is an integral part of our general economic development strategy, consists basically of systematic approaches to improving the productivity of the masses of our people, then into the mainstream of our economy. My administration believes that to avoid or withstand future crises, it must invest not only in so-called hard capital or infrastructure and productive facilities, but also in soft capital. Ang Pilipino ay para sa Pilipino. Parang tutulong sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya natin makatotohanan ito ngayon sa patas ng dalawang taon ng ating pagkabansa. Mabuhay ang ating palaan! Mabuhay ang bansang Pilipino! Mabuhay kayo lahat! Salamat po! Sa hapong ito, dalawang pakataw ang ating ibadaos. Ang una ay ang ating iba. Iikot na yan.
Cadet First Class Melpia, at Cadet First Class Laila Sergio. Sila ang magkino at pinipili na sa darating na panahon ay siyang mamamahala sa iba't ibang tama ng kasal ng isang katahang lakas ng Pilipinas. Lalo na na inuuli ang Vice Main Commanders Frederick Maliwana, Philip Solitale, Bernard Villanueva at Fidel Suarez. Ang mga nagsasalita sa PNP ay automatic nakakakuha ng nagalang lisensya bilang technique o Fort Marine na science in Marine Engineering. Ang ikalawang brigada ay inuunahan ni Colonel Joseph Abete ang hukbong Itauli. Ang kanyang kalukunan binubuo ni Kapitang Abete Ganadon at hukbong Katima. Commander Honorio Robert Balanon, hukbong Rara, Kapitan Reggie Gerasi, hukbong Katima, Commander Cosero Actos, hukbong Rara, at American Colonel Renato Ortiz, hukbong Itauli. Susunod ang kailangan ng banda ng Australian Army na susunod ng Army Henry Hermes. Ang talupang ng pundakan ng Pilipinas, ito ay nasa pamumuno ni Commander Virgilio Ardiray. Ang kanyang naman ay sina Teniente Commander Norhajan Ang batalyon ng hukbong Itauli ng Pilipinas. Ang kalupad ay pinamumunuan ni Teniente Colonel Richard Belosio. Ang kanyang kalukunan, Major Emmanuel Maglasa, mahalagang tungkulin ito ang seguridad ng ating Itauli bilang pagpagsimula ang laban sa makanakot na puwes sa Mananaga. Ito rin ang mga bawal sa mga labanan ng mga pagkakayo sa mga pangungasi. Haring ko na po ang pangatong brigada sa kanilang babay tres patay o kasabutang kalimba nasa pamumuno ni Coronel Jose Campo Pugpong Batihan. Ang kanyang balong na binubuo ni Teniente Coronel Campano Capiles Borno Marino, Teniente Coronel Manuel Marido Pugpong Batihan, Teniente Coronel Francisco Carita Pugpong Batihan, Teniente Coronel Carlito Victorio Pugpong Batihan, Teniente Coronel Juna Marido Borno Marino. Ang bagong hukbong Itauli ng Pilipinas, sa kalimpasan sa Teniente Aurelio Rizzi. Komunikasyon at operasyon militar sila ang makawal ng may kasanayan sa pamamahala ng konvensyon. Narito po ang talupad ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ito po ay mula sa Board of Philippine Marines na pinagtutuan ni Teniente Colonel Rodnel Aizon. Ang kalukunan ay binubuo ni Major Serafín Castillo, Major Jose Panes Jr., Major Jose Ojeson Cabapa, at Major Alfredo Pabila. Ang Board of Philippine Marines ay ang aming unit na hukbong dagat na ukol sa mabisang pagkakalaga ng mga tao. Ang sumusunod ay ang batalyon ng hukbong Itauli ng Pilipinas mula sa 7th Special Operations Wing na pinangunahan ni Teniente Coronel Pedro Capusan. Ang kanyang kalukunan, Major Benny Bautista, Major Angel Tapa, Major Mateo Pasha, at Major Ernesto Umbrella Jr.
Ang misyon ng Special Operations Wing ay pagtanggol ng mga kampo at iba pang mga legal na nasa pamamahala ng Government of Oriental Pilipinas. Ang susunod na talubat mula sa Home Liberation Front na nilagaan ng ikalawa ng September ay naging siyang nabuhayin. Sa parang ngayong hapon ang talubat ay pinunahan ng Mega Colonel Oscar Denu. Ang kanyang kalupunan ay pinagbibilangan ng unang Pinete Lucido Garin, Kapitan Amarvin ang Pabuan, Kapitan General Tuara at Major Sombre Makta. Ang dapat na brigada ay binubuo ng mga lamang kawal ng isang dalang bakas ng Pilipinas. Ito ay pinunuan ng Kapitan Osvaldo Antonio ang hukbong dagat. Ang ibalipunan ay binubuo ng Miguel Coronel Arturo Luis ang hukbong dagat ng Marinok, Miguel Coronel Luciano Nieto ng Polis, Miguel Coronel Agustin Bala ang hukbong dagat ng Marina, Miguel Coronel Victor Salvador ng hukbong Marina, Miguel Coronel Pagkikaroon ng ating kalagatan sa pamamagitan ng paglalagay ng nakuhang baka o artificial rates sa iba't ibang dako ng ating kapuluhan. Susunod ang talubat ng mga lamang kawal mula sa hukbong Himpapawid. Ito ay pinangungunahan ni Teniente Coronel Enrico Soriano. Isa sa kasapi ng Kapitan Jogor Kabanatan at Teniente Dan Hatiko. Ang mga lamang kawal ng hukbong Himpapawid ng Pilipinas tulad ng iba pang mga lamang kawal ng sandatahang lakas ay tumutulong sa paghahanap, pagpaslog, maging sa pagbibigay tulong sa mga biktima kung may mga kalamidad. AF provides separate opportunities, Army divisions, brigade, at ang mga kumbas ito sa Navy at Air Force. Narito na mga iba't ibang servisa ng mga paalalang ng publiko at pribado. Ang paalalang siyang tumulog sa isip at kalooban ng mga kabayan upang maging makahulugan ng kanilang buhay at aking ang landas na matalumpay. Ang pagtupay ng bawat tao at pagtupay ng ilang ng kanyang sariling pamilya ay sila nato sa ating mga bumin na kapagpagilala ng ating mga isang mga Tunay na
sila at nagsisilbing pagbuko ng liwayway ay kanilang kailangan na ginawakan ng pangalan ng ating mahal na Pangulo, na tayo ng mga Kastila ang kanilang pagmamalabis sa buwis, pangaagaw ng lupain, sa pamagitan ng isang makulay at dramatikong sayaw, ipapamalas ng Bayanihan Philippine Dance Company ang ilang paraan ng pag-aalsa at pakikibaka sa mananakop na Kastila. Sinimulan ni Lapu-Lapu ang pag-uusik sa mga dayuhang manlulupig. Ang tradisyon ng pagtanggol sa kalayaan ay napatunayan ng napakaraming paghihimagsik laban sa mga Kastila sa iba't ibang lugar ng bansa. Maraming dugo ang dumanak dahil sa paglaban sa mga kumanggam ng lupain ng kanilang ninuno at doon sa tumampalasan sa mga kababaihan. Sa bandang Luzon, sinimulan ni Rahas Sulaiman at kanyang kamag-anakang dato ang pagputol sa Imperyong Kastila. Nang malang ulan, dumanak ang dugo ng mga fraile at manghihimagsik na Igorot at Ibanag. Lumagaklap ang pag-aalsa ni Sumuroy at Malong ng Pangasinan, nina Diego at Gabriela Silang ng Ilocos, Rahal Nadia ng Bulacan, at marami pang ibang mandirigma ng kalayaan. Si Apolinario de la Cruz ng Laguna ang naglunsad ng pinakamalaking pag-aalsa bago ang pambansang himagsikan. Sa Kabisayaan, nanguna si Tamblot ng Bohol at Bangkaw sa Leyte. Si Daguhoy naman ang nagtatag ng pinakamatagal na pag-aalsa sa bansa sa kabundukan ng Bohol. Nagapi ng mga Kastila ang kaharian ng mga Muslim sa Mindanao dahil sa balasik ng mga ito. Pinakamagiting sa kanila si Sultan Kudarat na matagumpay na napag-anib ang mga tribo ng Tausug, Maranao at Maguindanao upang makibaka sa tanggulang Cotabato na itinayo sa Rio Grande.
pag-aalsang ito ay limitado sa sariling lugar. Kalimitan walang ugnayan sa ibang lalawigan kaya madaling nasugpo ng kapangyarihan ng Kastila. Bulaklak. Dahil sa kanyang yumi at ganda, kay Raming Dayuhan ang nahalin. Kay Raming Dahil nagsilbing punla hanggang umusbong ang puno ng pagkakaisa. Kaya't nang itaas. ang simboyo ng damdaming makabayan ng mga katipunero ay binigyang hugis ng isang organisadong hukbo, isang planadong bansa. Nang itinaas ni Andres Bonifacio ang sundan ng himagsikan, nayanig ang buong kapuluan sa lakas ng sigaw ng pag-uubaka. sa inyong pagkamakabayan upang gawan ng inyo ng paraan na matutop ang ating mga kalaban. Ang Diyos ay pinapatnubayan tayo upang mahangot sa pagkaalipin ng ating mga kabayan. Mabuhay ang Presidente Aguinaldo! Mabuhay! Mabuhay ang Republika! Mabuhay! Kalatakilang bayani ng lahi, palasin ninyo kung paano inilipat ng inyong mga kamay ang kasaysayan sa aming mga kamay. Tignan ninyo ang paglago at pagyabong nito, bunga ng walang katapusan at banal na diwa ng kalayaan. Laban! Pusong magiting, makibaka! Sa ilalim ng ating patawat, ang katarungan ng siyang mangingibabaw. Ng ilang bayan. Kapakanan ng mga mamamayang itatanghal, ilalaban. Mahalang Pilipino mula sa Republika Konstitusyonal ng Malolos hanggang Commonwealth sa ilalim ng Amerika hanggang sa makamtan ng ilang bansa ang napakaraming ginituang tagumpay. Científica Literaria de Filipinas
Unang universidad ng pag-aari ng pamahalaan, libo-libong institusyon ang tinayo sa bansa. Maliit na pinagtalong na kalayaan sa pamilya. Sa bandang huli, nagagawin ang kalayaan nito at pinagtibay ang paghiwalay ng Estado na ang iba't ibang paraan ng pagsumba sa ating bansa. Batay sa pamumuno ng Pilipinas, may dami ang mga umaangat at napapatilan sa isang uri o middle class na siya ang pinagpapakulan ng matatagumpay. Tagumpay ng mga artista Pilipino sa pandalighigang panahon. Sinasalubuhan sa ibang bansa, hinahangaan sa buong mundo. Pahabang listahan ng mga artista na nagbibigay ganap sa ating bayan. Mga alagad ng sining na pinagmumurahan, hinggayan sa looban na nagpamalas ng nakaibang kahusayan at tigas na talino sa iba't ibang maraan. Ang pagyaman ng mga lungsod sa buong pagluman. Palatandaan ito ang marami ng pagdami ng mga lungsod sa buong bansa. Patuloy ang urbanisasyon sa mga kananihan at gawin ang piniyayaan ng mga mamamayan ng mga kalinhawaan ng pagluman. Dahil dito, nakapahagaw Kalusugan para sa lahat. Batay sa paniniwala ang kalusog ng mamamayan ay kayamanan ng bayan. ang mga first runner-up sa nakaraang Miss Universe Beauty Pageant.
teknolohiya. Gagamitin ang kahaang at teknolohiya upang itaguyod ang kapakanan ng bayan.